11 ng Marso, 2026, lungsod ng Larisa sa Gresya, kalagitnaan ng hapon, isang lalaki ang itinutok ang kamera sa langit at nagsimulang mag-record. Malapit siya nakatira sa base ng hukbong himpapawid ng Gresya at matagal na niyang hilig angkunan ng litrato ang mga eroplanong militar na lumalapag doon. Nang hapon na yon, tumingin siya pataas at hindi niya nakilala ang nakita. Bumababa patungo sa runway ang isang sasakyang panghimpapawid na walang buntot at walang nakikitang piloto, isang madilim na hugis pakpak na parang pagi sa langit. Tahimik, napakalaki, kakaiba sa kahit anong karaniwang lumalapag sa Larisa. Ang na-video niya nang hindi niya alam ay eroplano ng Estados Unidos na ginagamit para maghanap ng mga nakatagong target sa loob ng Iran. Opisyal, hindi umiiral ang eroplanong ito. Tumanggi ang Pentagon na kumpirmahin kahit ang pangalan nito. Tahimik na dinevelop ang proyekto kaya mahigit isang dekada pati mga general ng hukbong panghimpapawid ng Amerika ay walang akses sa detalye. Hindi aksidente ang ganitong sikreto. Umiiral ito dahil 15 taon na ang nakalipas na pahiya ang Estados Unidos sa parang ipinangako nilang hindi na mauulit. Bago talakayin ang kahihiyang iyon, mahalagang malaman muna kung ano ang kaya ng eroplanong ito. Dito nagsisimula maging kakaiba ang kwento. Wala itong piloto. Ang namamahala sa lahat ay isang operator na nasa lupa sa Amerika, kadalasan ay libu-libong kilometro ang layo mula sa eroplano. Dahil kaya nitong tumawid ng mga kontinente, maaari itong mag-operate halos kahit saan sa mundo. At kaya nitong manatili sa ere ng 24 na oras ng tuloy-tuloy. Buong araw lumilipat, di lumalapag. Lumilipad ito ng sobrang taas, mga 20,000 metro ang taas, na mula roon sa itaas, nagsisimula ng maging itim ang langit sa ibabaw niya. Nakikita mo na ang kurbada ng daigdig, doon na nagsisimula ang kalawakan. Ayon sa mga pagtataya ng mga Amerikanong military analyst, ang abot nito ay higit sa 20,000 kilometro. Mas mahaba pa ito kaysa sa kalahating ikot ng daigdig at nagagawa ito ng hindi natutukoy ng radar ng kalaban. Itinuturing siyang mas mailap kaysa sa kilalang bomber na B-2. Mas mailap pa kaysa sa mga fighter jet na F-22 at F-35, ang mga bituin ng abyasyong militar ng Amerika. Tinawag ng media ang eroplanong ito na RQ-180. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinaka-hindi nakikitang eroplanong nagawa na ng Estados Unidos. Ang pangunahing tungkulin nito ay isa lang. Hanapin ang mga bagay na pilit itinatago ng kalaban. Mga misil, mobile na tagalunsad, mga underground na base, mga convoy na gumagalaw sa gabi. Matagal ng tanong ng militar na intelihensya sa buong mundo mula nung hapon na yon sa Larisa. Ay hindi kung ano ang ginagawa ng eroplanong ito, kundi kung bakit ito umiral. At para maintindihan yon, kailangan nating bumalik sa isang partikular na araw ng Disyembre 2011. Isang araw na nagbago sa estratehiyang militar ng Estados Unidos, ika-5 ng Disyembre yon. At nung araw na yon, isang napakalihim na Amerikanong drone ang lumilipad malapit sa hangganan ng Iran at Afghanistan. Ang pangalan nito ay RQ-170 Sentinel. Ito ang pinaka-advanced na drone paniktik ng Estados Unidos noon panahong iyon. Ang parehong modelo na ilang buwan bago iyon ay nagbantay sa taguan ni Osama bin Laden noong operasyon na pumatay sa leader ng Al-Qaeda sa Pakistan. Pero noong gabing yon, merong hindi naging tama. Ang drone na pabalik na sana sa base ng Amerika sa Afghanistan ay biglang bumaba, pero hindi ito pinabagsak o tinamaan ng misil. Simple lang itong lumapag sa Iran na halos buo pa rin. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaliwanag ng Iran ang ginawa nila. Isang unit ng electronic warfare ng Iran ang nag-block ng komunikasyon ng drone sa base ng Amerika. Pagkatapos, niloko ng mga Iranian ang GPS system ng eroplano. Pinaniwala nila ito na pauwi na ito sa base sa Afghanistan. Sa totoo, lumalapag na pala ito sa mismong teritoryo ng Iran. Pinaniniwalaan pa rin ng intelihensya ng Amerika na ang teknolohiyang ginamit ng mga Iranian sa electronic warfare nung gabing yon ay mula sa Rusya. Nahulog ang drone ng Amerika ng buo sa kamay ng mga Iranian.
Isa sa pinakalihim na gamit militar ng US, madaling nakuha. Kailangan pang hilingin ni Pangulong Obama sa publiko na ibalik ang eroplano, ngunit tumanggi ang Iran. Bilang simbolikong tugon sa hiling ng Amerika, inanunsyo ng kumpanyang Iranian na magpapadala sila sa White House ng mga laruang minyatura ng nakuhang drone. Isang tahasang pangungutya sa muka ng Pangulong Amerikano. Sa mga sumunod na taon, isa-isang binaklas ng mga inhinyerong Iranian ang drone. Ginawa nila ang tinatawag na mga militar na reverse engineering. Inaral nila ang bawat bahagi para malaman kung paano gumagana ang teknolohiyang Amerikano sa loob. At noong 2016, ipinakita nila sa mundo ang sarili nilang mga kopya ng Amerikanong eroplano. Mga drone ng Iran batay sa teknolohiyang kanilang ninakaw. Isa ito sa pinakamalalaking kahihiyan sa teknolohiya sa kasaysayan ng militar ng Amerika. At sa sandaling iyon sa loob ng Pentagon na pagdesisyunan, kailangan ng Estados Unidos ng bagong drone na panektik. Isang drone na hindi kayang pabagsakin, hulihin o kopyahin ng kahit anong bansa sa mundo. At na ito ay panatilihing lubos na lihim na kung may magdudaman sa pag-iral nito, tama sila. At ang nakatanggap ng kontrata ay ang Northrop Grumman, ang parehong kumpanya na ilang dekada nang nakalipas ang gumawa ng maalamat na bombarderong B-2. Nanalo ito sa lihim na labanan kontra Boeing at Lockheed Martin at nilagdaan ng kontrata noong 2008. Ang pagdevelop ay naganap sa loob ng Area 51, ang ultralihim na base ng Air Force sa disyerto ng Nevada, sa parehong lugar kung saan ipinanganap ang mga maalamat na eroplanong espiya tulad ng U-2 at SR-71 Blackbird. Ang unang paglipad ay noong Agosto ng 2010 sa ganap na katahimikan, walang anunsyo, walang media, walang larawan. Hindi bababa sa 9 na prototype ang ginawa bago pumasok sa aktwal na serbisyo ang drone noong 2017. Ngayon, tinatayang ang mga eksperto na may higit sa 10 ganitong mga sasakyang panghimpapawid na lumilipad, lahat ay sa ganap na katahimikan. Pinakakakaiba, ang proyekto ay pinondohan ng tinatawag na lihim na budget ng hukbong panghimpapawid. Ibig sabihin, pera ng publiko at nagbabayad ng buwis sa Amerika na inaprubahan ng Kongreso kahit di alam ng karamihan sa mga kongresista kung saan ito napupunta. 10 bilyong dolyar ang nagasto sa proyektong ito sa mga nakaraang taon. Ngunit nagawa ng Pentagon na itago ang eroplano sa paningin ng publiko sa loob ng isang buong dekada. Hanggang sa noong 2020, may lumabas na litrato sa Instagram. Kuha ng isang amateur litratista, ito ay kakaibang silweta na lumilipad ng napakataas sa ibabaw ng disyerto ng California malapit sa base ng Edwards. Sa malabong litratong yon, unang nakita ng mundo ang RQ-180. Sa Air Force, binigyan ng mga inhinyero ng kakaibang palayaw ang eroplano. Ang pinakasikat, Grande Morsego Branco, isang pagtukoy sa hugis ng sasakyang panghimpapawid at sa katotohanan ang mga unang prototype ay pininturahan ng puti. Pero may pangalawang palayaw pa at ito ay mas kakaiba pa, Shikaka. Ang pangalan ng banal na puting paniki sa Ace Ventura 2 kasama si Jim Carrey. Ang pinakamahal at pinakasekretong eroplano ng espiya sa kasaysayan ng militar ng Amerika ay binigyan ng mga operator nito ng palayaw ng isang tauhan sa komedyang pelikula noong dekada 90. Ang unit na nagpapatakbo ng drone ngayon, ang ika-74 na Squadron ng Recognition, ay may puting paniki na nakatatak sa kanilang opisyal na insignia. At ang motto ng Squadron ay isang parirala sa Latin na nangangahulugang pinahihintulutan ang pagpasok. Sa mahigit 15 taon, nag-invest ang Estados Unidos ng 10 bilyon sa eroplano na opisyal na hindi umiral. At na opisyal ay hindi pa kailanman nakipaglaban hanggang sa simula ng 2026 natapos na ang paghihintay. Noong ika-28 ng Pebrero 2026, nadlunsad ang Estados Unidos at Israel ng isang opensibang militar laban sa Iran na papasok sa kasaysayan. Epicong Put ang pangalan ng operasyon. Noong una, winasak ng mga Amerikano ang malaking bahagi ng pinakamataas na pamunuan ng militar ng Iran, pati na rin ang kanilang puwersa sa himpapawid at hukbong dagat.
Napatay si kataas-taasang pinuno ng Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sa isang koordinadong atake sa kanyang opisina sa Tehran. Para sa Iran, ito ang simula ng isang hindi pa nangyayaring kahihiyan sa militar sa kamakailang kasaysayan ng kanilang bansa. Sa kabila ng mabilis na tagumpay, may problema pa ring hindi malutas ng Pentagon. Ang mga balistikong misail ng Iran. May halos 500 mobile missile launchers ang Iran sa simula ng bigmaan. Bangungot talaga ang mga launchers na yan. Para sa anumang air force sa mundo dahil hindi sila nagtatagal sa isang lugar. Marami sa kanila ay mga truck na nakabalat kayo, pininturahan para magmukhang mga sasakyang sibilyan, mga delivery truck, mga ordinaryong transportasyon. Nagtatago sila sa mga underground na base, lalabas lang ng ilang minuto para magpaputok ng missile papunta sa Israel at agad na nawawala bago pa sila matagpuan ng kahit sino. Hindi bago ang problemang ito. Hinarap na ito ng Estados Unidos noon. Noong digmaan sa Golpo, noong 1991 nagpakawala si Saddam Hussein ng 12-dosenang Scud missiles laban sa Israel gamit ang mga mobile launcher ng Iraq. Ang koalisyon ng Amerika, kahit na may lahat ng teknolohiya nung panahon na yon, ay hindi kailanman nagawang matagpuan at sirain ng maayos ang mga launcher na yon. Isa ito sa pinakamalalaking operasyonal na kahihiyan noong digmaang iyon. Noong panahong iyon, pareho pa rin gumagamit ng magkatulad na mga armas ang dalawang panig, mga tao, truck at mga radar. Pero sa taong 2026, wala na ang simetriyang iyon. Para maghanap ng ganitong target, kailangan mo ng isang bagay na hanggang 2026 ay hindi pa hawak ng Estados Unidos sa isang aktual na labanan. Isang matang nasa langit na kayang magbantay sa ibabaw ng kalaban buong araw. Makita ang lahat ng gumagalaw sa lupa at hindi matukoy. Kailangan mo ng RQ-180. Lumilipad ang drone sa 20,000 metro na taas, sinusuyod ang lupa ng Iran gamit ang isang sistema ng radar na tinatawag na GMTI. May partikular na tungkulin ang radar na ito. Matukoy ang kahit anong gumagalaw sa ibabaw kahit na mula sa malayo. Isang truck na dumadaan sa liblib na kalsada sa gabi, Na-detect ng radar, tagalunsat lumalabas mula taguan para maghanda sa pagpapaputok. Nakikikita rin ng radar, lahat ng ito ay real-time. At sa kahit anong kondisyon, araw, gabi, ulan o bagyong may buhangin. Lahat ng nakikita niya, agad niyang ipinapadala sa mga sentro ng Command ng Amerika at sa mismong mga eroplanong nasa misyon. Tinatanggap ng mga bomber na B-2 at mga fighter jet na F-35 ang koordinada. At sila ang gumagawa ng pag-atake. Ang RQ-180 na iba sa ibang mga drone ay hindi nagdadala ng mga bomba o misil. Isa lang ang trabaho nito: maganap. Sa unang 24 na oras ng Operasyon Furia Epica, nagpakawala ang Iran ng daan-daang ballistic missiles laban sa Israel at sa mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Ito ang pinakamalaking bugso ng mga ballistic missile sa makabagong kasaysayan. Sa sunod-sunod na araw, nagpatuloy ang pag-atake ng Iran, ngunit sa ikawalong araw ng digmaan, may nagbago. Ang bilis ng pagpapakawala ng missile ng Iran ay bumaba na sa 10% ng kakayahan noong unang araw. Ang pinakamalakas na puwersa ng ballistic missile sa gitnang silangan, halos wala nang natira. Sa loob ng 7 araw, at alam mo ba kung paano nangyari yon? Bahagi nito ay dahil ang RQ-180 ay nandun sa itaas, 24 na oras bawat araw na hindi kailanman nakita. Kapag lumalabas ang Iranyanong tagalunsad mula taguan para maghanda ng pagpapaputok, agad itong nakikita ng drone radar. Agad natatanggap ng mga sentrong pangkomando ang mga koordinada sa real time. At sa loob lamang ng ilang minuto, isang F-35 fighter jet o isang B-2 bomber ang bahala sa natitira. Daandang mga misil ang nawasak sa loob ng kanilang mga imbakan bago pa man sila maarmasan. Mga mobile launcher na sa loob ng mga dekada ay itinuturing na halos imposibleng hanapin ay natutukoy at inaatake sa gitna ng disyerto ng Iran bago pa man sila makapagpaputok. Sa halos 500 ang launcher na mayroon ng Iran sa simula ng digmaan, mahigit 300 ang nawasak. 70% ng puwersa, ilang linggo lang.
Ang parehong misyon na nagpakahiya sa Estados Unidos noong 1991 sa Iraq ay natupad noong 2026 sa Iran. Pero sa yugtong ito ng digmaan, may nangyaring hindi kailanman ginusto ng Pentagon na mangyari. Isang pagkabigo. Noong ika-11 ng Marso, 2026, ang RQ-180 ay lumapag at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nalantad sa harap ng mga sibilyang saksi sa liwanag ng araw sa banyagang lupa. Ang lugar na yon ay Larissa sa Gresya at ang pagpili sa Gresya sa papel ay lubos na makatuwiran. Ang Larissa ay mahigit 2 oras lang ng lipad mula sa teritoryo ng Iran. Isa itong base ng NATO sa isang bansang kaalyado ng Estados Unidos. May infrastruktura, proteksyon at isa pang kawili-wiling bagay. Ang Gresya ay isa sa mga bansa na pinakamaigpit sa buong mundo pagdating sa pagkuha ng litrato ng mga pasilidad militar. May mga turistang naaresto dahil sa paniniktik, simpleng pagsusulat lang ng tail number ng eroplano sa kwaderno. Maari itong magdulot ng mahabang pagkakakulong. Sa teorya, perpekto itong taguan ng dinakikitang drone pero may detalye na di pa napapansin ng iba. Sa mga nakaraang taon, 2 bagong hangar ang itinayo sa Larissa, hiwalay sa natitirang bahagi ng base. Masyado silang malaki para pagladyan ng karaniwang mga Amerikanong drone na ginagamit na ron. Bakit nga ba itinayo ang mga ito? Hindi kailanman ipinaliwanag ng gobyerno ng Gresya o Amerika. Naniniwala ang mga military analyst na itinayo ng palihim ang mga hangar na ito para sa RQ-180. Noong ika-11 ng Marso, kinailangan ng eroplanong yon na lumapag ng mas maaga kaysa sa inaasahan sa gitna ng hapon, nakitang-kita ng sinumang tumitingala. Pinaniniwalaan ng ilang military analyst na ito ay technical na emergency habang ang iba ay naniniwalang matindi na ang digmaan kaya hindi na maitago ng mga Amerikano. Nang ilabas ng lokal na press sa Gresya ang unang mga larawan, nakagawa ang mga reporter ng isang maiintindihang pagkakamali. Akala nila ito ay isang B-2 bomber. Magkahawig ang hugis. Ganon din ang laki. Inabot ng ilang araw bago nakumpirma ng mga eksperto sa military intelligence ang pinaghihinalaan na ng mga dalubhasa sa buong mundo. Ito ay ang RQ-180. Nakuna ng malinaw sa unang pagkakataon, lumapag sa araw sa isang base ng kaalyado habang may aktibong digmaan. Mabilis na dumating ang palayaw nito. Pinanggalanan ng mga entusyastang militar ang eroplanong lumitaw doon bilang ang Dama de Larissa. Bumalik tayo sa simula ng kwento. Ang Griegong lalaking may kamera na nagfi-film ng libangan niya ay nakakuha ng video ng imaheng matagal nang gustong makuha ng mga intelligence service sa mundo ng mahigit 1 dekada. Ang Rusya, Tsina, Iran. Lahat sila ay naglaan ng mga taon sa pagtatangkang malaman kung ano ang itsura ng RQ-180 sa ilalim. Anong sensors ang dala nito? Ano eksaktong hugis ng katawan ng eroplano? At isang Griego sa Larissa ay hindi sinasadyang ibinunyag ang lahat sa isang video. Sa mga naunang kaso, ang kumuha ng larawan ng pasilidad militar sa Gresya ay nauwi sa pagkakaaresto dahil sa espiyahe. Pero sa kanya, walang nangyari. Walang sinumang autoridad na Griego o Amerikano ang gumawa ng anumang aksyon. Nanatiling online ang video, kumalat sa buong mundo at naging pinakadetalyadong larawan na nailathala ng pinakalihim na drone ng Estados Unidos. Dito papasok ang tanong, bakit walang gumawa ng kahit ano? Malamang dahil sa puntong yon nagawa na ang pinsala, anumang aksyon ay lalo lang makakatawag pansin. Pero may mas malaking tanong pa, lalampas sa Griego at sa kanyang kamera, bakit nga ba sumugal ng ganong kalaki ang Estados Unidos? Ang totoo, ang RQ-180 ay hindi ginawa ng nasa isip ang Iran. Ginawa ito para sa mas malaking kalaban. Ang Tsina. Ang Tsina ngayon ay may libu-libong mobile ballistic missiles, isang lumalawak na arsenal nuclear at isang hukbong mabilis na nagmomodernisa. Sa posibleng labanan ng Estados Unidos at China, ang RQ-180 ang magiging sentro ng estratehiyang Amerikano para matukoy at gawing inutil ang arsenal na iyon. Sa teorya, ang paggamit ng drone laban sa Iran ay aksaya. Ito ay pagsusugal sa lihim na asset ng bansa sa sekundaryong tunggalian na dapat sana ay itinatago para sa digmaang di pa nangyayari. Tinanggap ng Pentagon ang panganib na ito.
May ipinapahiwatig iyon, di ba? Ipinapakita na mas seryoso ang digmaan sa Iran kaysa sinasabi ng opisyal na pahayag. Ipinapakita nitong handang isakripisyo ng Estados Unidos ang mahahalagang lihim para lang manalo. Ipinapakita rin ito na alam ng Pentagon na malapit na nilang kailanganin ang mas advanced na drone. Isang bagay na nakatago pa rin. Hindi pa ito nakita ng mundo dahil ito ang lohika ng lihim na budget ng Amerika. Habang alam ng publiko ang RQ-100 at 80 may mga tao nang nagtatrabaho sa susunod na akbang sa loob ng Area 51. Ang dama ng Larissa ay lumitaw mula sa anino. At ngayon lumilipad siya araw-araw sa kalangitan ng Iran. Pero ang susunod na puti na paniki yung hindi pa natin nakita. Ito na siguro ang totoong kwento at dito ko gustong malaman ang opinyon mo. Itong digmaan, isang panig ay may mga drone na hindi nakikita sa 20,000 metrong taas habang ang kabila ay nakikipaglaban gamit ang mga nakabalatkayong truck na nagtatago sa disyerto. Maari pa ba itong tawaging digmaan? O baka naging ibang bagay na ito? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala mong mahilig ding maintindihan ang mga detalyeng nasa likod ng mga pangyayaring ito at mag-subscribe ka dito sa channel para masundan mo ang mga susunod na pagsusuri. Magkikita tayo sa susunod.